After 5 years. Sheila, my gosh! Problemadong sigaw ni Luis mula sa may sala. Nasa kitchen kasi ako para maghanda ng merienda. Mabilis ako nagtungo doon at nakitang nakahalukip-kip ito sa tabi na anak ko. Jumad, what happened to you? Nag-aalalang tanong ko sa kanilapitan ng anak ko. Basa ng pawis at may mga galos pa. Ramdam ko din ang galit nito dahil mabilis ang kanyang paghinga at namumula na siya. Ang itanong mo, kamusta na kaya yung binugbog niyang anak mo? Natatawang sabi ni Luis. Nakipag-away ka na naman? Malambing ngunit may ding tanong ko dito. No ma'am, ipinagtanggol ko lang si Shelin. Sabi nito't saka humalokip-kip. Napatingin ako sa anak kong babae. Namumula rin ito't halatang kagagaling lang sa pag-iyak kaya naman nilapitan ko siya. Baby, are you alright? May problema ba? Tell it to mommy please. Paglalambing ko dito. Shelin is a bit weak. Parang ako nung bata. Mahihika siya at bihirang magsalita. Pinatingnan na namin siya ni Elijah. Wala namang problema pero sadyang mailap lang. Umiling lang ito. Talk to mommy please, baby. Paglalambing ko. Sumukakot kaagad na lang siyang niyakap. I'm okay mom, mahinang sabi nito. Ganyan lang siya, katipid magsalita. Minsan nga hindi talaga. Jumad Levy and Shelin Blight Gordon. They are my twins, my life. 4 years old na sila. Nasisaryan ako nung pinanganak ko silang dalawa. I was between life and death that time. I was scared of course na baka hindi ko makita man lang ang kambal ko pero God is good. Halos 2 months akong nakoma and that's it. Si Luis ang naging personal nurse / tagabantay ng mga bata. Agad kong kinarga si Shelin at tumabi kami kay Jumad. Ano bang nangyari Jumad? Tanong ko dito. Dahil sinanay ko silang magsalita ng Tagalog. Inaasar nila kami mommy. They make fun of Shelin. They were saying that Shelin can't talk. Nagsasalita naman siya hindi ba mommy? Tanong ni Jumad. Napatitig ako sa anak ko. Tuwing kinakausap ko siya, he always reminds me of Judah. The small version of Judah. Of course, Shelin's just a little bit shy, right baby? Nakangiting baling ko kay Shelin at tinalikan ito sa noo. And bumaling agad muli ako kay Jumad na magsalita ito gamit ang malungkot niyang boses. Wala kasi kaming daddy. Walang magtatanggol sa amin. Malungkot na sabi nito. Agad kumirot ang puso ko every time na yan ang topic nila sa akin. Anong tawag mo sa akin? Natatawang pangasar ni Elijah na kararating lang. Agad bumaba sa akin si Shelin at yumakap kay Elijah. Close talagang dalawang yon. Samantalang si Jumad. You're not our dad, inis na sabi ni Jumad dito. Paano mo naman nasabi? Nakataas kilay na tanong ni Elijah dito. It is because I'm handsome and you're not. Mapangasar at may ding sabi ni Jumad. Ano pa nga bang magagawa ko? Sabi mo eh. Natatawang sabi nito kay Jumad at ginulo ang buhok. Tama na yan, akin na yan si Shelin. Magpapalit muna kayo ng damit saka tayo magmerienda, okay? Sabi ko sa kanila at saka hinila ang kambal para bihisan. Mami, diba? Pangit naman si Doc Elijah? Nakangising tanong ni Jumad na tinawanan ko lang. I heard it young boy. Pangasar na sabi ni Elijah dito. Pero imbis na mahiya si Jumad ay napatawa pa to. Oh, that's great. I'm just stating a fact, Doc Elijah. Balik na pangasar ni Jumad dito. Bago pa magbangayan ang dalawa ay hinila ko na si Jumad. You're beautiful, Shelin. Nakangiting sabi nito sa kapatid dahil binihisan ko si Shelin ng isang cute yellow dress. Ngumiti lang si Shelin at niyakap ang kuya niya. Tell me I'm handsome, utos nito sa kapatid niya. Humiwalay si Shelin dito tumango-tango. Na, tell me, sinabihan kitang maganda ka kaya sabihan mo din akong gwapo. Pagpapaliwanag niya sa kapatid. Napatawa ako't ginulo ang buhok ni Jumad. I smiled at Shelin. My baby girl has a natural curly hair, rosy cheeks, small and thin lips. Medyo bilugan din ang mata nito at may makapal at mahabang pilik mata. While Jumad, wala na ako masabi kung hindi Judah na Judah. I'm hungry, Mom. Can we eat? Pagrereklamo nito habang makahawak pa sa tiyan niya. Okay, baby. Sabi ko tinalik-halikan to. Ang bango ng mga baby ko
Sabi ko sa kainihiga silang dalawa sa kama at pinaghahalikan. Tawa lang sila ng tawang dalawa. Mami, mabango din po ako. Natatawang singit ni Elijah na nakasandal sa may pintuan. Che, tumigil ka. Hirap ko sa kanya. Elijah is very considerate nang sinabi kong ayoko na munang intindihin ang love life dahil gusto kong mag-focus sa mga anak ko. Ay hindi niya napinilit sa akin ang nararamdaman niya. Although nandun pa din yon. Kakain na. Masayang anunsyo nito sa kabinuhat yung dalawa. Bring me down, will you? I'm big now. Inis na sabi ni Jumad dito. I don't want. Pangasar ni Elijah dito at mabilis na itinakbo ang dalawa kaya walang nagawa ang mga ito't nagsisisigaw habang tumatawa. Dahan-dahan lang kayo ha? Umiiling na saway ko dahil baka mahulog pa sa hagdan ang mga iyon. Judas POV. Ang tagal mo namang kumilos kuya. Bulyaw sa akin ni Belle. At kanina pa ako hilong-hilo sa kakapaikot-ikot niya sa harapan ko. Wala na akong nagawa dito sa opisina ko dahil nakinig lang ako ng sermon niya. Can't you wait? I'm making a step, Belle. Will you please calm down? Suway ko dito. Kulang na lang ay mag-hysterical siya. Oh my God! Shailene and Jumad is so cute! Nanggigigil na ako sa mga yun. Ang cute nila! Pagmamaktol nito, napatingin ako sa picture na mag-iina ko. Malapit na. Malapit ko na silang makita at sisiguraduhin mong hindi na ulit kami magkakalayo. It's 5 long years, kuya. Paano mo natiis yun? Inis na tanong nito. Huwag kang exaggerated, Belle. 2 years pa lang simula na nakita natin sila. Bakit nga hindi ka gumawa agad ng paraan? Inis na sabi nito na akala mo mas matanda siya sa akin. I'm just buying time, Belle. Akala mo ba madali sa akin yun? Gustong gusto ko na silang kunin pero I need to do it in the right way. Ayaw kong puwersahin si Sheila. Gusto kong malaman niyang ngayon pinapahalagahan ko na siya. Na I do respect her decisions. Pagpapaliwanag ko. Agad siyang napanganga at hindi na nakapagsalita. Isara mo yung bibig mo. Pasalamat ka walang langaw dito sa office ko. Natatawang suway ko sa kanya. Agad siyang napanguso at mabilis na yumakap sa akin. Nakakainis ka kuya. Kamukha mo yung kambal. Lalo na si Jumad. Inalagaan ko din naman si Sheila. Pagmamaktol nito. Pasalamat ka nga't hindi mo naging kamukha. Di ko nagkataon na hawaan mo pa ng kapangitan yung mga anak ko. Natatawang pangasar ko. Ang yabang mo! Nakangusong sabi nito. Sheila's POV. Hey kids! Magbabakasyon tayo! Masayang anunsyo ni Elijah sa dalawang bata habang kumakain ng mga to. Really? Sigaw ni Jumad. Samantalang pumalakpak lang sa Shailene habang tumatalon. Hoy, hindi ka kasama. Pangasar ni Elijah kay Jumad. Umirap lang si Jumad dito. Saan? Tanong ko. May medical mission na gagawin. Mukhang bigatin ang sponsor ng event na to. Kaya inimbitahan ng medical team namin. Sagot nito. Isasama mo kami? Tanong ko. Ngumiti at tumango. Saan ba? Sa Pilipinas, sweetheart. It's time to face your fears. Nanlaki ang mga mata ko. Ayoko! Sigaw ko. Nabigla to. Nabaling agad ito sa kambal at mangyak-ngyak sila nakatingin sa akin. Nagulat marahil ang mga ito sa biglaang pagsigaw ko. Kaagad din naman ako nagsisi nang makita kong takot sa mukha ng dalawa. Kids, go to your room now, please. Pakiusap ni Elijah sa mga to. Kita kong pagtataka sa mukha nila. Pero sa huli tumango na lang. Bago tuluyang umalis ay yumakap na muna silang dalawa sa akin. What's the problem, Sheila? Nagtatakang tanong ni Elijah. Dahil sa malumani na pagtanong niya ay nahiya ako at hindi ko magawang tumingin sa kanya. Natatakot ako. Nandun si Yuri. Delikado para sa mga anak ko at saka ano Sheila? Tanong niya. Baka kuhanin ni Judas sa akin ng mga bata kapag nalaman niya. Naiiyak na sabi ko dahil natatakot talaga ako kung mangyayari man yun. Bakit kayo ganyan? Malungkot na sabi nito. Nandito naman ako Hindi ko naman kayo pababayaan. Dugtong niya at saka ako niyakap. Sorry, sabi ko't ginantihan ang yakap niya. Oo nga pala, kahit kailan naman ay hindi kami pinabayaan ni Elijah. Palagi siyang nasa tabi namin ng kambal. Thank you sa alok mo, Elijah. Pero please, wag na muna ngayon. Pakiusap ko, napanguso to. Excited pa naman yung dalawa. Pangungonsensya nito. Napaisip din ako pero buo na ang desisyon ko. Ayoko munang sumugal sa ngayon.
Ayokong ilagay sa panganibang buhay ng mga anak ko. Uuwi din naman kami basta hindi lang ngayon. Paniniguro ko. Tipid niya akong nginitian. Ikaw ang bahala, mother knows best. Mommy, I want to go! Nakangusong sabi ni Jumad sa akin habang pinapatulog ko silang dalawa na Shelin. Shh, Jumad, Shelin is sleeping. Malambing na suway ko dito. Agad siyang napatakip ng bibig at pagkatapos ay yumakap to sa kapatid niya tinalikan sa noo. Sorry, Shelin, malambing na sabi nito. Can I drink water, ma'am? Mahinang sabi nito. Napangiti ako tumango. Iaabot ko na sana ang baso. Outside? Pilyong tanong niya. Kaagad ako napatawa ng mahina dahil humanap siya ng paraan para malaman ang rason ko. Jumad is smart, mature din itong mag-isip. Thankful naman ako dahil responsible ito pagdating sa kapatid niya. Tumango ako tagad siyang binuhat. Palusot mo talaga? Pangaasar ko. Tumawa lang ito ng mahina. But mom, I want to go there. Paliwanag nito habang uminom siya ng gatas sa may kitchen. Isang paraan na naman niya para makausap ako ng masinsinan. Jumad, not now. Trabahong pupuntahan doon ni Doc Elijah at hindi bakasyon. Paliwanag ko dito. But he said, agad kong pinuto lang sasabihin niya para naman makatulog na siya at hindi na humaba ang pag-uusap namin dahil nagigilty ako. Akala ko ba ayaw mo kay Doc Elijah? Pangasar ko sa kanya. Mom, bakasyon naman pong gusto ko, not Doc Elijah. It doesn't matter if kasama po siya o hindi. Nakangusong sabi nito. Ginulo kong buhok niya. Pag-iisipan ni Mami, okay? Paglalambing ko. Alright, Mom. Malungkot na sabi nito at saka nagpakarga na sa akin. Good night, baby. Halik ko dito saka siya kinumutan. Tipid lang itong ngumiti sa akin. Lalabas na sana ako ng pinto na magsalita muli ito. Ma'am? Tawag niya. Baling ko dito. Can Jesus hear me, Ma'am? Inosenteng tanong niya. Of course, baby. Just pray. Nakangiting sagot ko. Then, can I pray for a dad? For me and Shelin? Malungkot na tanong niya. Unti-unting napawi ang ngiti sa aking mga labi. Of course, baby. Alanganing sagot ko. Napangiti ito tagad na pumikit. Nalulumo kong isinara ang pintuan. Kailangan pa ba nilang makita si Judah? O sige, kasama kita. Dito ka sa loob ng maleta ko. Pangasar ni Elijah kay Jumad. Nasa kwarto niya kasi kami tinutulungan siya mag-empake dahil bukas ng alis niya papuntang Pilipinas. Never mind! Inis na sagot ni Jumad dito. Samantalang si Shelin naman ay walang ginawa kung hindi kumain lang ng cookies at sweets habang nanonood sa amin. Shelin, stop eating sweets! Sasakit ng ngipin mo niyan! Galit na saway nito sa kapatid. Agad na nabitawan ni Shelin ang mga pagkaing hawak niya. Nagtubig ang mata nito at mukhang iiyak pero imbis na tumakbo sa akin para magsumbong ay tumakbo ito sa kuya niya at yumakap. Sorry kuya, mahinang sabi nito. Hindi ko na narinig ang mga sumunod na sinabi nito sa kapatid pero natili lang silang magkayakap. Stop crying, Shelin. I'm just worried. Pagpapatahan nito sa kapatid pero nandun pa din yung otoridad niya bilang isang kuya. Okay, just continue eating. Then after that, brush your teeth, sabi nito sa kapatid. Natatawa na lang ako dahil kakaiba talagang mag-isip itong si Jumad. Minsan ngay kung ano-anong kinakwento niya sa akin na sinasabi daw ni Shelin. Alam ko namang marami silang sekretong dalawa. Bye kids! Masayang paalam ni Elijah sa mga bata. Bye Doc! Tamad na sabi ni Jumad dito. Bye! Sweet na sabi ni Shelin. Pinagahalikan ni Elijah ang dalawang bata at pinangakuan na naman niya ng kung ano-ano. Masyado nilang ini-spoil ni Luis ang kambal. Mag-iingat ka doon, paalam ko dito. Niyakap niya ako tinalikan sa noo. Kayo din dito, nakangiting sabi niya. Pagkatapos naming magpaalam kay Elijah ay niyaya ni Luis sa mga bata para manood ng cartoons. Alam kong tama ang desisyon ko. Para ito sa mga anak ko, pinoprotektahan ko lang sila. Judah's POV. What the heck? Bakit yung doktor lang? Wala bang kasama? Inis na tanong ko. Hindi ko nagustuhan ang sinagot nito kaya padabog kong binito ang cellphone ko. Shit, ngayon dapat ang dating nila Sheila at ng kambal. Pero hindi daw ito kasama ng doktor na yon. Marina kong manapapikit. I have no choice. I need to use my plan B.
Agad kong dinayal ang number ng taong makakatulong sa akin. I know it's awkward, but siya na lang talagang makakatulong sa akin ngayon. Hello Dad, bati ko dito. It was Mr. Gordon. Sheila's POV. Really? Manghang tanong ni Jumad kay Luis habang nasa harap kami ng hapagkainan. Of course, it's more fun in the Philippines, babies. Magiliw na sagot nito. Kanina pa niya pinagmamalaki ang Pilipinas sa mga anak ko at napapairap na lang ako sa kanya dahil lalo lang niya iniinggit ang mga ito. Pero wala siyang ginawa kung hindi ngisihan lang ako. Napapitlag ako nang biglang tumunog ang aking cellphone kaya naman nagpaalam muna ako sa mga to pero hindi pa din matigil ang ingay nila. Hello? Sheila anak. Sagot nito. Napairap ako na marinig kong boses niya. Ano pong kailangan niyo daddy? Tamad na tanong ko. I miss you Sheila. Kamusta ng mga bata? Malambing na tanong nito. Simula ng mga anak ko ay lagi na silang dumadalaw ni mommy sa akin pero naging maingat naman sila. Hindi ko pa din siya napapatawad ngayon dahil nandun pa din yung sakit pero masaya na ako na close sila ng mga bata at halata namang mahal niya ang mga ito kagaya ng pinapakita niya kay Francine na anak ni Ate Celeste. Okay naman pong mga bata Dad, ano po ba talagang sadya niyo? Tanong ko dito dahil alam ko may kailangan siya, nagpapaligoy-ligoy lang siya. Rinig mo mabigat na buntong hininga nito. I'm sick Sheila. Can you take care of me please? Paglalambing niya. Andiyan naman si Ate Celeste Dad. Sa kanya ka magpaalaga, sagot ko. But I want my sweet Sheila to take good care of me. Malungkot na sagot nito. Dad, wag na po tayo maglokohan dito, okay? Gusto ko lang sanang bumawi sa iyo anak, hanggat hindi pa huli ang lahat. Madramang sabi nito't umubo-ubo pa. Sana mapatawad mo ko habang hindi pa ako namama. Napairap na lang ako sa mga pinagsasabi niya. Lagi mong tatandaan anak, hindi ko man naipakita at naiparamdam sa iyo na mahal kita. Lagi kong pinagdarasal na sana maging masaya ka na hanggang sa huling hininga ko. Okay. Uwi kami dyan ng kambal. Pagsuko ko. Sobra ang saya ng kambal nang malamang susunod na kami kay Elijah sa Pilipinas. Tuwang-tuwa pa ang mga ito nang malamang sa lolo at lola nila kami tutuloy. Hindi ko alam kung sigurado ba ako sa pag-uwing ito, pero bahala na. Isa lang ang nasisiguro ko, magiging malakas at matatag na ako para sa mga anak ko. Kung kailangan ko maging bato, ay gagawin ko. OMG, so hot! Reklamo ni Luis pagkalabas namin ng airport. Agad ko namang pinunasan ng mga pawisang anak ko. Namumula na rin ang mga ito dahil sa init. No one told me that after the Philippines is the sun. Naiirit ang reklamo ni Jumad habang naliligo sa pawis. Yeah, right. Natatawang sabi ni Luis at nakipag-apir pa kay Jumad. Come here, baby. Tawag ko kay Shilin at tinali ang kulot niyang buhok. Asa na si Lolo, ma'am? Siya bang susundo sa atin? Naiinip na tanong ni Jumad. No, baby. He asked someone to fetch us. Sagot ko dito, habang busy akong i-text si Elijah na nakarating na kami ng maayos. Gusto pa sana nitong siya nang sumundo pero tumanggi ako dahil alam kong busy siya. Ang hot nung Fafa! Kinikilig na tili ni Luis sa tabi namin. Hindi ko na lang siya pinansin dahil pagkatapos kong i-text si Elijah ay tinanong mo si Mami kung sino bang susundo sa amin. Where's Tita? Rinig kong tanong ni Jumad. Dear honey oh, at ang luka-lokang Luisa or Luis for short, tinuro pa talaga. Oh my, Mommy, am I looking in the mirror? Is there a time machine in this place? I think I see my future self. Energetic na sabi ni Jumad. Ay oo nga no. Pagsangayon naman ni Luis at dahil na-curious ako ay tiningnan ko din to. Where baby? Nakangiting tanong ko. Dear mom, masayang turo niya. Agad ako napatingin sa lalaking naka-shades. Napatango ako dahil totoong gwapo nga ito. Head turner pero agad na walang ngiti ko nang inalis niya ng shades niya. Nalaki ang mga mata ko. Judah? Nataranta ako na makumpirma kung siya nga. Kids, who wants ice cream? Nautal na tanong ko sa mga to. Yes, please ma'am, please. Tumatalo na sabi ni Jumad habang si Sheila ay nakikitalon lang sa kanya't pumapalakpak. Okay. Wala sa sariling sagot ko dahil kay Judah pa din ako nakatingin. Hindi pa niya kami nakakita dahil medyo malayo siya sa amin. Tara na, mabilis na yaya ko sa mga bata at mabilis na tumalikod.
Pero dahil sa pagmamadali ko'y naiwan si Luis sa mga naglalakihang malata namin. How dare you, Sheila? Lukarit na to, sisirain pang beauty ko! Reklamo niya. Marina ko napapikit dahil sa lakas ng sigaw niya ay imposibleng hindi yun narinig ni Judah. Halos lumuwa ang mata ko nang makitang nakatulala ito sa amin. Diretso lang siya nakatingin sa mga mata ko. Nabato siya kaya naman kinuha ko yung pagkakataon para gumawa ng paraan. Luis, ilayo mo yung mga bata. Mabilis na sabi ko dito. Anong ilayo? Natatawa at nagtatakan tanong niya. I mean, ibili mo na sila ng ice cream. Dali na, ako nang bahala dito. Natatarantang sabi ko. Agad namang sinunod ni Luis ang sinabi ko. Muli akong bumaling kay Judah at nakitang mukhang nagtataka ito dahil mabilis kong inayos sa mga malata para mabilis na hilahin. Lalong nagtambol ang dibdib ko ng mabilis at inilang hakbang niya lang ang pagitan namin. Kita din dito ang bigat ng tingin niya at nakakuyam ang kamao. Sheila, mautoridad na tawag niya na pumihit na ako palayo. Stop, Sheila! Utos niya pero hindi ko sinunod at lalong binilisan ang lakad. Shit! Reklamo nito at halos mapasigaw ako nang bigla ko nitong niyakap patalikod. Mabilis kong naramdaman ang panginginig ng buong katawan niya. Sobrang higpit din ang yakap nito sa akin at halos hindi na ako makahinga. Shit, Sheila, don't you ever dare leave me again. Galit na sabi niya pero bakas doon ang pagkapaos ng boses niya. Hindi ako makagalaw dahil yung labi niya nakadikit na naman sa tenga ko. Kaya naman damang-dama kong mainit na pagbuga ng hininga niya. Judah, hindi ako makahinga. Reklamo ko sa kanya. I don't care. Gusto ko maramdaman mo din yung nararamdaman ko sa loob ng 5 taong wala ka, baby. Ang sakit-sakit. Ang hirap huminga. Humihikbing sabi nito. Agad na narindi ang tenga ko. Sinong niloko niya? Agad kong ginamit ang buong lakas ko para makawala sa yakap niya. Bahagyang lumuwag ang yakap niya pero agad na naman niya akong hinila at piniga sa pagkakayakap. Ano ba, Judah? Hindi ako makahinga. Inis na sabi ko. I hate you, Sheila. I really hate you. I hate you for keeping my kids. I hate you for leaving me. I hate you, baby. I hate you so much. But shit, I love you at the same time. I love you so much. Gigil na sabi niya. Nalalo pang nagpahigpit sa yakap niya. Tigilan mo na nga tong drama mo. Nakakahiya. Madaming tao. Inis na saway ko. Wala akong pake. I really miss you, Sheila. Sabi niya at bahagyang dumampi ang labi niya sa leg ko. Paisa-isang dampi ng labi niya sa leg ko hanggang sa tumagal na yun doon at naramdaman kong nag-iwan siya ng marka. Mister! My mommy can't breathe! Galit na sigaw ni Judah at saka pinagsusuntok si Judah sa may paanan. Agad na pabitiw si Judah sa akin at lumuhod. Hindi niya alintana ang malilit na suntok ni Judah sa kanya at saka niyakap to. Hey! Get off me! Get off me! Sigaw ni Jumad pero hindi siya pinakawala ni Judah. Mabilis na yumakap si Celine sa akin at mangyak-ngyak na dahil naguguluhan na ito sa mga nangyayari. Mommy! Mommy, help! He's trying to kill me! Reklamo ni Jumad dahil hindi pa din sa maigpit na pagkakayakap ni Judah. Judah, bitawan mo yung anak ko! Suway ko dito at pinilit hiwalay siya. Humihikbi na si Jumad nang mahiwalay ito kay Judah. He is bad! He tried to kill me, Mom! Humihikbing sumbong ni Jumad sa akin kaya agad ko siyang niyakap. My little princess, madramang sabi ni Judah at tinangkang lapitan siya Celine. Agad akong umarang dito na ikinagulat niya. Pwede ba? Natatakot na yung mga anak ko. Galit na sabi ko dito. Natigilan siya. I'm sorry. Nanlalambot na paumanin niya. Hindi maalis sa mga mata nito sa 2 bata na ngayon ay mahigpit na nakayakap sa akin. Grabe, may fan agad. Natatawang pangaasar sa akin ni Luis na agad kong tinitigan ng masama kaya naman napapeace sign na lang siya. Ma'am, hindi pa po ba tayo aalis? Tanong ni Jumad. Sasagot pa lang sana ako nang sumabat na si Judah. I'm here to fetch you. At bakit? Matari na tanong ko. At bakit hindi? Seryosong tanong din niya. Inirapan ko na lang siya. Let's go kids, biyaya ko sa mga to. Gusto mo kargahin kita? Malambing na tanong nito kay Celine. Hindi pwede! Galit na harang ni Jumad dito. Uy, malungkot na tanong ni Judah. You're crazy! Sagot nito. Jumad, saway ko sa kanya. I will hold Celine, ma'am, sabi nito tagad na inakbay ng kapatid. Nagdare-diretso kami patungo sa sasakyan.
Dalawang nandoon. Nakita ko ng mga malata namin na nilalagay sa isang sasakyan ng mga driver na kasama ni Judah. Ang sweet ng anak ko namamanghang sabi ni Judah na nakatingin kay Jumad at Shili na magkakbay na naglalakad sa harap namin. Hindi ko na lang sana siya papansinin pero nagulat ako nang makbay din to sa akin. Mana sa ama, magiliw na biro niya. Agad kong tinabig ang kamay nito. Sana hindi. Panunuyang sabi ko't nauna na. Tahimik ang naging buong biyahe namin pauwi sa bahay. Yung kambal at si Luis lang ang maingay. Hindi ko alam kung anong ginagawa ni Judah dahil nasa likod ito, wala din naman akong pakialam. Kunting tiis na lang ay nasa bahay naman na kami't siguradong aalis na yan. Naguguluhan pa din ako kung paano nalaman ni Judah ang pag-uwi namin. Lola! Lolo! Sigaw ng dalawa na makarating na kami sa bahay. Agad sinalubong ni Mami at Daddy ang dalawa. Ang lulusog niyo mga apo, natatawang po na ni Mami. Sheila anak, tawag ni Daddy sa akin at saka ko niyakap. Hindi ko nagawang gantihan ang higpit ng yakap na binibigay niya sa akin pero pinagpatuloy niya lamang yon. Halina kayo sa loob, nagpahanda kami ng tanghalian, iyaya ni Mami. Baby ko, tawag nito sa akin at mahigpit akong niyakap. Kahit may mga anak na ako'y binibaby pa rin ako ni Mami. Lola, Mommy is not baby anymore. She's big na, komento ni Jumad. Napatawa si Mommy dahil dito. Ito talagang batang to. Naiiling na sabi ni Mommy dahil sa kadaldala ni Jumad. Manasama singit ni Daddy na nakipag-appear pa kay Judah. Naghalakhakan ng dalawang yun na parang close na close sila. Hindi ko lang alam kung ikakatuwa ng anak ko yun. Panunuyang sabi mo't nauna nang sumunod sa loob. Naiwan silang dalawa na speechless doon. Magsama silang dalawa. Marami kaagad tanong si Jumad kaya naman halos hindi na siya makakain ng maayos. Maging ang mga kasama namin sa lamesa hindi makakain ng maayos para lang masagot ang mga tanong niya. Baby, finish your food first, malambing na suway ko sa kanya. Alright ma'am, natahimik ito tumaktong kakain na nang hindi na naman niya nakontrol ang bibig niya. Is that a pork or what? Tanong niya tungkol sa isang putahing bago sa kanyang mga mata. Jumad, malambing na banta ako dito. Napangiti ako nang umakto ba itong nag-zipper ng bibig. You like that baby? Baling ko kay Shilin na kumakain ng grahams. Tumango ito sa akin. Napangiti ako nang ang dungis-dungis niya dahil sarap na sarap to sa kinakain. San ba nagmanang batang to? Ang daldal. Natatawang tanong ni Daddy habang nakatingin kay Jumad. Hindi kay Sheila panigurado. Ang tahimik kaya ng batang yan. Naku Judah, baka sa'yo. Madaldal ka din siguro. Natatawang baling ni Mami dito. Kaagad akong nabalot ng pagkatampo. Bakit umakto silang lahat na parang wala lang nangyari? Bakit ang ganda pa din ng pakikitungo nila kay Judah? Dapat nga'y magalit pa sila dito. Hindi naman po masyado. Nahihiya pang sagot niya. I'm not madaldal lolo. I'm just curious. Sagot nito. Hindi pa nga nakakapagsalita sila Mami ay nagsalita na naman to. Why are you here? Are you Mommy's brother? Oh, that's why. We are look-alike. Magiliw na tanong ni Jumad habang nakatingin kay Judah. No po, he is sure. No baby, he's just someone, singit ko. Napatingin sila Mami at Daddy at Judah sa akin. Sheila, the kid should know. Opinyon ni Daddy. Not now. Maiksi at tamad na sagot ko. Dan kailan anak? Soon dad. Basta wag ngayon. Sagot ko't medyo tumaas na din ang boses. Sheila, baby. Mahinahong tawag sa akin ni Mommy. Excuse me po, iaakit ko lang muna ang mga bata. Singit ni Luis at mabilis na hinilang kambal. Sheila, the kids needs a father. They need Judah. Pangaral ni Daddy. They don't need him, Dad. Mahinahong sagot ko dito. Hindi sila nakasagot na tatlo. Nanatili lang sila nakatingin sa akin. Trust me, Daddy. They don't need one. Kaya ko silang palakihin mag-isa. Kahit walang ama. Nakakasiguro ko kasi naranasan ko. Naranasan ko yun sa inyo, Dad. Bumagsak ang balikat nito't ng lumo. Anak, Luke, nagsisisi na ako. Alam kong hindi mo ko agad mapapatawad, kaya nga gumawa ko ng paraan para magkita ulit kayo ni Judah. Para mabuo kayong pamilya. Ayoko magaya mga apo ko sa mga pinaranas ko sa'yo noon. I want you to be happy, Sheila. Paliwanag niya. Wala kang alam, Daddy.
Wala kang alam kung ano ikakasaya ko't hindi. Wala kang alam dahil una pa lang naman wala ka na talaga pakialam. Kaya wag niyo pong sabihin ginagawa niyo to para maging masaya ako dahil hindi ko ikakasaya to. Galit na sabi ko. Excuse me po. Pinal na sabi ko't nagdiretso sa itaas. Hindi na ako bumalik sa dining pagkatapos. Alam ko namang kabastusan yun. Pero hindi ko na talaga nakontrol ang sarili ko. Inayos kong ibang mga gamit namin. Nilinisan ko din ang kambal at binihisan para matulog. Agad naman silang nakatulog dahil malamang sa pagod din sa biyahe. Lumabas ako para kamustahin si Luis doon sa isa sa mga guest room. Bukas ay susunduin na din siya ni Elijah para doon muna sa kondo niya. Tuloy-tuloy ang mga lakad ko nang madaan ako sa office ni Daddy. Nakaawang ang pintuan kaya naman hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ng mga nasa loob. Huwag muna ngayon, Judah. Mainit pang ulo ni Sheila. Dinig kong sabi ni Daddy. Gustong-gusto ko na pong makasamang mga anak ko, Dad. Sagot naman ni Judah. Dahil sa narinig ko'y agad kong binuksan ang pintuan nito, agad din silang nagulat. Sheila, gulat na tawag ni Judah. Hindi mo makukuha ang mga anak ko sa akin. Matapang na sabi ko. May karapatan ako sa mga bata, Sheila. Mahinahong sagot niya. Akin lang ang mga anak ko. Hindi mo sila makukuha sa akin, Judah. Sabi ko pa din at binaliwala ang sinabi niya. Kukunin ko sila, Sheila. Sabi nito. Nalaki ang mga mata ko. Tumayot at dahan-dahang lumapit sa akin. Naikuyom ko ang aking kamao dahil sa galit. Hindi. Hindi ko na naituloy ang pagsigaw ko ng iharang niyang hintuturo niya sa labi ko. Kukuhanin ko sila, Sheila. Pag-uulit niya na ngayon na nakangisi na. Agad na mo ang luha sa aking mga mata. At sa ayaw at sa gusto mo, kasama ka. Anong mangyayari ngayong muling nagkita sina Sheila at Judah? Magawa kayang makuhang muli ni Judah ang loob ni Sheila at makasama ang anak nila? Ano ang gagawin ni Sheila ngayon na hindi na niya matatakasan ng ama ng mga anak niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.